Hallelujah, Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Tayo ay patuloy na sinasamahan ng Panginoon sa bawat araw o oras. Salamat sa presensya ng Diyos na ating pong naranasan. Purihin ng Panginoon. Tayo po muna manalangin. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Lord. Kami ay sinamahan ng Panginoon. Dalangin ko, Lord. Patuloy mo kami samahan, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan sa aming mga pag-aaral sa umaga nito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ito bahagi, Panginoon. Ilang lingkod ko, Lord, ang bigyan mo akong wisdom. Ito bahagi ng Panginoon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ang malakas na pangatawan ng bawat isang ang buhay, lakas ng malakas kayo sa bawat isang. Salamat po, Panginoon. Hindi namin hinahayaan ang gawa ng kaaway sa lugar nito. Salamat, Father God. Pagpalain mo, Panginoon, iyong anak. Lord, po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. And bago pong muli sa ating lahat, totoo bang mahal natin ang Panginoon? Sabihin mo sa Panginoon, I love you, Lord. I love you, Lord. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Na tayo po ay sinasamahan ng Panginoon. Kanina habang ako'y nag-worship, malinaw yung saksi ng Panginoon na pinakikita niya, kaya purihin ng Panginoon at talagang lagi niya tayo sinasamahan. Sabihin muna, I love you, Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Totoo nga po na tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay mga palatandaan na kasama natin ang Diyos. Yung mga palatandaan na kasama natin ang Panginoon. Salamat dahil nandiyan siya palagi para tayo ay samahan. Pero gusto kong ulitin natin yung I love you, Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa Matthew 10, chapter 10, verse 37 and 39. Ang sabi po dyan, 37, ang umiibig sa kanyang ama ang ina, nagigit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak, nagigit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yan po ay isang palatandaan. Nakasama natin ang Panginoon pag yan po ay ating nagagawa sa ating buhay. Kaninang umaga pa ako nagising at nag-pray ako, nanalangin at nung ako ay pumunta na siya, sabi ng David, pambihira ka naman pastor, wala mo na akong bahagi sa iyo. Puro ka na lang kahit sa CR, Panginoon pa rin binabanggit mo. Sabi ko hindi, yung lumalabas sa iyo na. Yun ang sa iyo. Purihin ng Panginoon dahil alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Sa lahat ng oras, kaya sabi diyan, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pag mayroon po tayong pagmamahal sa Panginoon, nararamdaman mo na mas higit kaysa sa pamilya mo, yun po yung tunay na palatandaan na kasama mo ang Diyos. Nakasama natin ang Panginoon pag ito po ay ating nararamdaman sa ating mga sarili. Tayo nananalangin para sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay, pero higit natin pinagbibigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. Ang pagmamahal sa Diyos. Kasi habang minamahal natin ang Panginoon, lalo pong iniingatan ng Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. Kasi pag tayo pinabalisa, ang ating pagmamahal ay na-transfer na lang doon sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kasama sa tahanan, mawawala po yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, hindi kayo karapat-dapat sa akin kung umiibig kayo ng masigit kaysa sa akin, sa inyong mga mahal sa buhay. At sabi po sa 38, ang hindi nagpapasahan ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. May mga cross po tayong pasanin araw-araw. May mga kailangan po tayong pagdaanan araw-araw. May mga kailangan po tayong pagtasin, tapusin at gawin araw-araw sa ating mga buhay. Papasalamat ako sa Panginoon. Si Jojo ay nag-decide na hindi na magtrabaho.
At may kasama na ako dito. Purihin ang Panginoon. Noong nakaraan, pinintang-pintang ko yung mga extension natin. Kung ilan ang gagastusin, umabot ng 700,000. Maliit. Purihin ang Panginoon. So yung pangarap natin, dapat po kasama natin ang Panginoon. Ang sabi diyan sa ating ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dapat po yung cross na ating pinapasahan, hindi po natin ito pinapawasan. Dapat ito yung dinadala natin dahil ito yung magdadala sa atin sa tagumpay. Naalala mo yung may 10 magkakaibigan, may pasan-pasan silang cross. Ngunit yung nasa hulihan yung medyo madaya. Ang ginagawa niya, nagdala siya ng laghari. Pag nauna na yung kasama niya, nilalagharian niya yung cross. Pagkaan yung cross, bago sila nakadating doon sa dulo. Pagdating doon sa dulo, yung palang cross na yun, yung ididikit mo doon sa pintuan para magbukas yung pinakasusi. Pagdikit niya nung kanya kapos, hindi siya nakapasok kasi kulang na yung cross na kanyang dala-dala. Hindi na nabuksan. Kasi yung pala yung susi nung pintuan para sa kanyang kaligtasan. Pagdating doon, pagkaroon ako kalahati na lang, hindi nabuksan at hindi po siya nakapasok. Marami po mga cross tayong dinadala araw-araw na dapat natin magtagumpayan. Diba? Yung asawa mo lang, cross yan. Purihin ang Panginoon. Dapat magtagumpayan mo yan araw-araw. Dapat ginagampayan mo yan araw-araw. Kasi ang sabi ng Panginoon, nung kayo ikasal, ang magkakapag-iwalay lang sa atin ay ang kamatayan. Diba? Pagsasama sa hirap at ginawa. Cross po yan habang buhay. Totoo po yan na siya po ang number 1 cross sa atin. Amen. Dapat po yan ang mapagtagumpay natin araw-araw. Marami po tayong pasanin na ibinibigay ng Panginoon. Ngunit dahil kasama natin siya, mayroon po tayong katagumpayan. At yung lahat po ng pangailangan natin, kaya ng pagkaloob ng Diyos. Mayroon po tayong cross, pero yung cross na yun po yung susi sa tagumpay natin. Pag pinawasan mo ito, pinutulan mo yun na, hindi na mabubuksan yung kalangitan para sa pagpapala. At ang sabi po sa 39, ang sabi niya, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon dito. Maliwanag po ang salita ng Panginoon na pag inialay natin ang ating buhay sa Kanya, lalo tayong magkakaroon ng buhay. Magkakaroon tayo ng kapanatagan at yung mga cross na yun ang ating pinagdaanan, yun po ang magdadala sa atin sa buhay na pangarap natin. At dito pa lang sa lupa, maranasan mo na yung mga pangarap mo na yun sa buhay. Ipagkakalob at pagkakalob po ng Panginoon yun sa ating mga buhay. At sa bawat isa sa atin, magtatagumpay tayo. Hindi po basta ang hamon ng paglilingkod sa Panginoon. At hindi po ito natatawaran. Hindi po ito pwedeng sabihin mo, Lord, ito lang. Kasi may nakalaan ng Panginoon sa atin ng mga cross na dapat natin pagdaanan. Pero ito po ay inilaan ng Panginoon para tayo maging matibay, para tayo maging matatag, at para makapagbukas tayo ng pagpapala mula sa langitan. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay kanyang sinasamahan. At ito po yung mga palatandaan na kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. At ang sabi po sa Matthew chapter 11 verse 2 hanggang 6, ito po yung panahon na si Juan Bautista ay nakabilanggo. At dumating sa kanyang buhay yung pag-aalinlangan. Kasi nung siya ay pinagbubuntis pa lang, hanggang siya ay maging tao, maging binata, maging ganap na gagamitin ng Panginoon, siya ang nagsasabi sa ilang na mayroong darating na masigit sa akin. At kilala niya ang Panginoon kasi nung dumating sa kanya ang Panginoon para magpabautismo, sabi niya, ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Pero sabi ng Panginoong Isus, gawin mo ito kasi ito ang dapat natin gawin. Kilala niya ang Panginoong Isus, pero nung siya ay nakulong, ang sabi diyan, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Napalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo, kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad. Verse 3, upang itanong, kayo po ba ang pinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?
Dumating na ba sa buhay ninyo na minsan nag-aalinlangan na kayo sa Panginoon? Ang Panginoon, totoo ba ito? Dumating na ba si Juan Bautista po ay kilala na ng Diyos, kilala niya ang Panginoon, pero nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Yung siya nakakulong, bakit ako narito? Bakit ako nagdaraan ng ganito? Kasi yun yung mga cross na kanyang pasanin. At kung nandun na siya, parang hindi niya makayanan, kaya nagsuko siya ng mga kanyang alagad at nagtanong, Panginoon, ikaw na ba yan? O mayroong pang darating? Samantalang siya nagpapakilala sa atin, siya nagpapakilala, nagsasabi sa atin na siya ang tunay na Diyos at siya ang dapat natin paglingkuran. Marami po tayong nagawa na mabuting bagay at nakapagsalita tayo sa mga kapwa natin na Panginoon, ito ang tunay na Diyos, ito ang dapat natin sambahin. Pero isang araw, ikaw mismo nag-aalinlangan sa Panginoon. Pag dumarating yung mga cross sa buhay natin, na pakiramdam mo hindi mo kayang lampasan. Nagkakaroon po tayo ng pag-aalinlangan. Pero alam po ninyo, hindi sumagot ang Panginoon ng tuwirang sagot. Hindi sinabi ng Panginoon, ako na nga. At ang sabi po sa form, sabi niya sa chapter 4, sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Sabi po sa 5, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga tungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at pinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Hindi po tuwirang sumasagot ang Panginoon na ako na. Ang sagot po lagi ng Diyos ay yung mga himalang bagay. Ang laging sinasagot ng Panginoon, yung mga imposible, yung mga sinasabi niya, ito yung sabihin mo. Gumagaling din po palatandaan ng kasama natin ng Panginoon. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, nakakarinig ang mga bingig. Yun ang sabi ng Panginoon, yun ang kanyang sagot kay Juan. Ito ang sabihin niyo kay Juan. Nabubuhay ang mga patay. Yun ang tuwirang sagot ng Panginoon niya. Sinabi na ako na nga. Hindi niya sinabing gano'n at sinabi niya, ito yung isabihin niyo kay Juan. Ang sagot po lagi ng Panginoon sa atin ay mga himalang bagay. Kaya pag nagtatanong ka sa Panginoon, Panginoon, kasama ba kita? Ang tunay na kasama mga Diyos, may himalang bagay na mangyayari sa buhay mo. May mga bagay na mangyayari sa buhay mo, yun ang response ng Panginoon sa iyo. Yun ang sagot ng Panginoon sa iyo. Sabi ko nga kay Paul, yun ang sagot ng Panginoon sa kanya, pinagaling siya sa cancer. Amen. Marami tayong mga hinihingi sa Panginoon, pero hindi tuwirang sinasagot ng Diyos agad. Pero yung pala ang sagot niya yung mga himalang bagay sa buhay natin. Si Gigi, di ba? Hinihingi siya sa Panginoon. Isang himalang bagay ang binigay sa kanya. Hindi nakasakay si Adan sa barko. Isang himalang bagay kasi ang daming nagpupus sumakay, ang daming gusto sumakay. Nagkaroon ng kagipitan, nagkaroon ng mga bagay na kailangan ng talagang sumakay, pero hindi natuloy. Kaya pong gumawa ng Panginoon ng mga himalang bagay. Amen. Na dapat gawin para maganap yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. May mga pangyayari po hindi natin maunawaan, pero maraming himalang bagay po na ginagawa ang Diyos sa atin. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon dahil ang sagot mo lagi, mga imposibleng bagay. Yung mga bagay na hindi namin kaya, yun ang laging sinasagot mo. Kaya ako kanina umiiyak, hindi ko mapigil ang aking sarili. Dahil, sabi ko, Lord, bakit binanggit ko yung mga gantong bagay na mag-i-start na kami ng ngayong September para sa nung tinignan ko yung budget hanggang sa likuran, nasa 700,000 kasi meron po tayong kalawang palabag. Hindi ko, Panginoon, anong gagawin ko dito? At mali naman sabi ng Panginoon, anak, huwag kang mga problema sa mga gagawin ko. Sabi ng Panginoon, ito na yung pagkakataon na para matapit nyo ang kayamanan na gusto yung ibigay ko sa inyo. Kasi naranasan natin habang inaayos natin yung templo ng Panginoon, na nagkaroon tayo ng extension sa kala nagkabahay si Paul. Si Jojo. Si Kuya Mar nag-start kaya lang tumigil kasi meron siyang kontrata. Nung maumpisahan nito, sinulog umangat ang trabaho, gumanda ang posisyon sa kanyang trabaho. At ngayon si Ian nag-extension na rin sa kanyang tahanan. Habang inaayos natin, si Brad Eddie nakapagbabahay na rin. Habang inaayos natin ang inaayos ang kanyang templo, inaayos din po ng Diyos ang buhay natin. Amen.
Pag ito ay nagkaroon na ng eksaktong ayos sa ating church, binilang ko kaya ang 400 na upuan. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At napakalaki po ng pagpapalang ibibigay ng Panginoon. Ito, Panginoon, anong gagawin ko? Sabi niya, anak, magtiwala ka lang sa akin. At pinilagay niya sa akin, yan lang yan. Sabi niya, dyan mo lang na nakukunin yung 700,000. Amen. Hallelujah. Yan sa dyan lang talaga yan. Sabi niya, basta pag naglagay yan, walang magbubukas niyan, ikaw lang. Anak, sabi niya, kahit 500 pesos, na naman niya, pili ko na yung 500,000. Amen. Diyan mo lang ilalagay, sabi niya, nagulat ako sa pinakita ng Panginoon na may 7 tao dito sa atin na pagpapalain ng Panginoon. Thank you, Lord. Hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero alam ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kung mayroong gusto pagpalain agad, hindi kang mag-loan, ilagay mo dyan. Wala pong ibang magbubukas ng, lalagyan ko ng lock. Ako lang ang magbubukas niyan. Ako lang ang hahawak ng pera galing dyan. At kung kayo maglalagay, hindi kayo maglagay ng sulat dyan kung ano ang gusto nyo. Anong gusto nyo, bakit naglagay kayo ng gano'n? At personal ko yung ipapanalangin sa Panginoon. Salamat sa katawagan ng Panginoon at sa kasiguraduhan. Sabi ko, Lord, may pinanood ako yung mensahe ko nung matagal na, parang unang pastig natin. Nabuksan ko. At nabanggit ko pala ron na, Lord, pag ako naglingkod sa iyo, buburahin ko yung tingin ng mga tao na ang Kristiyano ay mahirap. Nagulat ako ng parod ko, bakit ito nabanggit? Lord, salamat. At alam ko, mayroong tatawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo ay naglalakbay sa mga himalang bagay sa buhay natin sa panahon ito. Nandun na po tayo sa pasan-pasan natin cross para magbukas ng gate ng heaven para sa pagpapala. Kaya huwag po natin babawasan. Huwag po natin hahayaan na tayo po ay matangay ng mga pakamundong bagay at mawala yung ating concentrate sa Panginoon. Marami pong mandarayang darating. Marami pong mga bagay na piling gawin ng kalaban. O sabi ng Panginoon sa verse 6, pinagpala ang tao hindi nag-aalinlangan sa akin. Amen. Pag tayo po hindi nag-aalinlangan sa Panginoon, pagpapalain po at pagpapalain tayo ng Diyos. Sabi ko, Lord, salamat. Isipin mo, isang araw, pa niya. Siguro. Ayun pala. Sabi ko, Lord, isang araw, makikita na lang itong, kasi pag nailagay natin sa taas yung pangalawang palapag, tatanggalin na ito at medyo itataas natin, gagawin natin mga 10 feet. Kasi ito, halos 8 feet lang ito, gagawin natin 10 feet yung taas o 12. Iniisip ko 12 na lang para extension kung sakali makuha yung kabila kasi mataas yung kabila na yun. Salamat sa Panginoon. Isang araw, alam nyo, bakit tayo may pinagdaraan ng ganito? Isang araw, hindi ka na pwedeng magbigay sa ganyang klaseng lagay. Kasi hindi na kailangan ng charge at tulong ng mga member. Kaya magpasalamat tayo sa panahon ito na mayroon tayong karapatan na magbigay sa Panginoon at mayroon pa tayong time para tumulong at magbigay sa kanyang gawain. Dahil darating yung panahon, hindi na niya kailangan ang pera mo. Hindi na niya kailangan, gusto mo magbigay para pagpalain ka, pero hindi na kailangan ng kanyang timplong dahil kumpleto na pinagpala na at mayaman. Kaya ito yung pagkakataon natin, kung mayroon kang puso talaga na gusto mong humatak ng pagpapala, pili kang magbigay sa Panginoon. Alam po ninyo, sabi ko, Lord, mayroon akong prepare para sa aking birthday, pero hindi ako maghahanda. Ang lahat lang yan ilalagay ko dyan para sa kanyang bibig.
Bala ko sana maglilitson, magpre-prepare ng bonggang activity, pero hindi ko po gagawin. Magbibirthday ako ng normal lang. At yung lahat ng aking naiipon, ilalagay ko dyan para sa kanyang templo. Para mapatuloy ko yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Kasi sabi naman niya, hakbangan ko lang, tuloy-tuloy na ito, pagpapalain ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Hindi po lahat ng leader mayroong puso para sa gawain na wala ka namang budget. May mga leader na umaalis dahil hinahabol nila pera lang. Pero sa totoo lang, hindi po lahat ng leader mayroong puso. Maraming mga kapastoran nagsasabi, halos lahat ng graduate ng pagkapastor umaalis pag walang budget ng church. Tatrabaho ng ibang trabaho. Hindi ko Panginoon. Kaya alam niyo po, tamang sabi ng Biblia, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa atin. Wala tayong wala. Kasi pag hindi ka pinili ng Panginoon, mawawala at mawawala ka sa gawain mo. Salamat sa Panginoon dahil yung buhay ko talagang sabi ko, Lord, sa iyo ko ito ilalaan. Hanggat ako'y may lakas, Panginoon. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Si Jojo ay hindi na nagtrabaho. Kasi ang iniisip ko noong nakaraan, wala man lang partner sa araw-araw. Kasi talagang gagawin ko yung pinapagawa ng Panginoon. Igagapak at igagapan ko ito kahit makatayo lang ako ng 3 haloblak, 2 haloblak araw-araw, gagawin ko ito. Kasi yun ang pangalan sinasabi ng Panginoon sa akin. Ilalagay ko yung time ko para gawin itong gusto niya ipagawa. Dahil gusto ko lahat kayo pagpalain ng Panginoon. Lahat kayo magbubuo, magkaroon ng buhay, naganap sa gana at kasiyasiyan. Ngayong araw, masasabi niyo, sa pamagitan ng aming leader, lubusan namin nakilala ang Diyos. At sa pagtitiwala natin, yung maliit sa amin ng Panginoon, kaya mong palagay. Kaya sana po, huwag tayong mag-anilangan. Sa bawat ginagawa natin sa Panginoon, bigyan natin ng tibay ang ating paghawak sa Kanya. Bigyan po natin ng tunay na pagmamahal ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kayang-kaya po ibigay ng Diyos yung ating pangailangan. Nung una ko napabanggit yung mga 100,000, umiiling ako. Pero ngayon, hindi ako umiiling. Tumatanggap ako. Amen. Lalo pag milyonahan na ako banggit. Yes. Lord, salamat Panginoon na talagang lagi mo kami sinasamahan. Sabi ko, Lord, isasacrifice ko ang birthday ko na hindi ako maghahanda para ma-start yung opening para sa parang bilitso na pala ako. Naka-X na. Para makapag-prepare para sa ating layout sa this September. Salamat Panginoon. Pero hindi mo naman alam kung anong kalooban ng Panginoon. Alam mo sabihin ni Lord, anak, dahil nag-desisyon ka, lalo kitang pagpapalain. Diba si Abraham, mag-desisyon siya na ialay niya yung kanyang anak, lalo pinadami yung anak niya. Baka sabi ng Panginoon, iniaalay mo itong 10,000 mo, gagawin ko 100K. Ano na lang, Pastor. Words na lang yung Kaya walang imposible. Kaya sabi ko, Panginoon, gagawin at gagawin ko. Alam mo, isang araw, meron tayo dito nag-loan. 300K nilagay agad dyan. Amen. Pero sabi ko, kung maglalagay sila, dapat walang nakakaalam. Kahit sino, ako lang at siya at ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, ang ginawa niyo ng lihim, yun ang merong balik. Kaya kung maglalagay kayo, kaya nga ayaw ko na mayroong titingin dyan. Ayaw ko na mayroong magbubukas dyan na para tingnan. Gusto ko ako lang ang magbubukas kung mayroong maglalagay. Bibilang ko ng padla, ako lang magbubukas kung piling makuha sa loob ng box na yan. Salamat sa Panginoon
at meron tayong pagkakataon para makapagbigay sa Panginoon. Dahil kahit sintimo, sisikapin ko ito na magamit sa kanyang kupasan. Karangalan po natin na nakita ng tao up and down na ang ating church. Amen. Hallelujah. Pagpag natin ang Panginoon. May alam mong kwarto sa taas, ito na po yung magdadala ng malaking pagpapala sa atin. Kasi sabi ko nga, yung air mong kwarto sa taas, bibili niya matulog si Budoy. Amen. Kasi araw ang tulog niya. Pili siya magpastil niya pag napahigpin siya. Amen. Kahit sino sa atin, isang araw kung gusto mong magpastil, Pastor, pahiram ako ng susi. Doon ka sa taas. Akyat ka ron, mananalangin ka, wala namang i-istorbo sa'yo. Kasi may sariling CR yan, may sariling banyo yan, may sariling yung gripo, hindi ka maligo doon. Maglalagay din tayo ng kape kung sino gusto magpastil. Kung sino gusto magpastil doon, pili po umakyat. At alam nyo, pag tayo po nananalangin, mas hindi po ang pagpapalang ibibigay ng Panginoon. Sabi ko, Lord, pag natapos na ito, tuloy-tuloy na po ang napakalaking pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Ito na yung baka makabiyahe na sila kaya dito papuntang Manila niya. Yes, hallelujah. Kasama ko dyan. Sabi ko, ilang pamilya ba tayo dito? Sabi ko, kung ito yung pagpapalain mo, Ama, ilang pamilya ba tayo dito? Sabi ko, Lord, salamat. Dahil meron kaming kasiguraduhan. Huwag po tayong mag-alinlangan. Ito po ang palatandaan na hindi tayo nag-alinlangan sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Sabi ko nga, makikita ang tunay na pagtitiwala mo sa Panginoon pag panahon wala ka, pero kaya mo magbigay. Yung bang wala na yun na lang pero kaya mo pagbibigay. Yun yung palatandaan ng isang pagmamahal. Diba sa ating pamilya, pagmahal natin kahit wala ka na, ibibili mo ng mga, kahit ibibili mo ng damit, dahil lumapit yung kapatid mo, kailangan, hindi mo na ibinibigay mo pa. At lagi natin tatandaan, pag tayo tumulong sa ating kapatid, huwag mong iisipin na patubuhan o kaya ay silin pa. Kung magbayad, purihin ang Panginoon. Pero kung hindi, huwag kang magkaroon ng sama ng loob. Papalad ka kung ikaw ang nakatulong. Salamat sa Panginoon. Dahil alam ko, lahat tayo may mga pagpapalang ibibigay ng Diyos. Huwag lang po tayo mag-alinlangan sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. At salamat sa kapabrihan ng Panginoon at yan na nararamdaman natin. Kanina habang umaawit, nakapikit ako kaya wala na akong namalayan kung anong nangyari. Bulat na ako pagmulat ko na si Mang Pao nandiyan. Sabi ko, Lord, napakabuti mo sa amin. Sa ngayon, sobra pa yung upuan natin. Pero mga ilang panahon, hindi na po tayo magkakasakit. Amen. Pag naging up and down na ang ating church, makikita natin na dadagsa at dadagsa na po ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito. At pag nalit ka, hindi ka na makakapasok. Sabi ko nga kanina kay Pastora, piniro ko, sabi ko, isang tumalas na yung ilalang ko na yung gate. Yung sa labas, next week na lang sila. Sabi sa ko, piniro ko sa kanina, tinignan ko yung kanyang sabi ko, ilala ko maya-maya. Tinignan ko yung kanyang puso kung talagang sasabihin niya, sige, ilang mo. Kung sinabi niya ilang mo, ilala ko. Pero bubuksan ko kung may tumutong. Purihin ng Panginoon na talagang hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Lagi yung tatandaan, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. At sagot ng Panginoon doon sa tanong ni Juan, yung lahat ng himala ang sinabi niya. Hindi niya sinabi na, ako na.
Ang pinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Kaya mangyayari at mangyayari ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Magugulat ka na lang pag naayos namin church at maganda na. Excited ako talaga na, kasi pag ano na yung church natin, malakas na ang loob natin mag-imbita ng mga speaker, ng mga activity, at malamang dito na dali yung mga malalaking activity. Kasi kung 400 na yung laman ng church natin, kaya natin tanggapin yung buong Palawan para dito sila, dito ang gawain. Amen. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Lagi natin siyang kasama at tayo po ay hindi magkukulang sa lahat ng ating mga pamilya. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita ngayong umaga at alam ko ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Kaya, sabi ni Pastora, ituloy ko na sa giving, kaya sinama ko na yung verse ng huwag tayong mag-alinlangan at ngayon na po ang oras para tayo magbigay. At kung meron po gustong magbigay dyan sa box na may wala, pwede po kayo magbigay. Ngunit sa times natin dito po sa ating, pwede na po tayo magbigay. Tayo ba'y manalangin? Father God, salamat po Ama sa mga kaloob ng iyong mga anak, Panginoon. Higit ko pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko, Father God, lahat, Panginoon, ang bigay nito, Panginoon. Ibalik mo ng 100 times, Panginoon, sa kanilang mga kamay mo. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa at patuloy mo pang igawan sa kanila yung mga bagay na kailangan nila. Salamat po, Panginoon, una sa lahat, kay palusod at Panginoon ang pangataon. Salamat, Ama, pati sa financial, Panginoon. Salamat, Father God, at yung pangako mo, Panginoon, sa amin na kami pagpapalayo ng Panginoon. Alam ko hindi gagawin mo, Ama. Lord, pagpalayo ng Panginoon ng iyong mga anak sa dami nito, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito aming pasasalamatan sa matamis na pangalan ng iyong anak, Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you, Lord.